Hello people! Kaninang umaga bago natin umpisahan yung ating luto serye sa ating unang Ramadan ay gumawa muna tayo ng syrup. Dapat kahapon pa to. Kahapon kasi nagbabalot tayo ng waraga inab kaya hindi ko talaga to masingit. Una dito muna tayo sa ating sugar syrup para sa mga sweets. 2 cup ng water at 2 cup ng sugar. Naka-high heat yan tapos pag kumulo na ilagay natin yan sa medium low. Pag kulo, dito tayo mag-umpisa ng mga 20 to 25 minutes sa pagpapakulo. Naglagay ako dyan o nag-squeeze ako ng mga 1 tablespoon ng lemon juice. Then, kunting patak ng rose water. Pwede naman wala. Optional yan. Parang ikaw. Kung wala kasi akong available na rose water, naglalagay ako ng saffron. Pwede din walang saffron, plain lang na lemon, water, and sugar. Pwede naman yun. It's up to you. Yung lemon, ang part ng lemon dyan ay makahelp siya para glucy yung ating sugar at hindi mag-crystallize. Para sa akin, paano ko malaman na okay na itong sandok na to, kung meron pang natira, yung pinakahuling patak, hindi na siya mahuhulog or kakapit na ba siya sa sandok. Okay na yan. Kasi pag ma-over din yan, titigas din siya. Para na siyang naging gel. Sa akin, tansyado ko na yung niyan, texture. Alam ko na kung paano siya tingnan. Sa kutsara, kung kakapit na siya. Habang lumalamig nga, magsiset yan. Ganyan siya ka-clear kung rose water ang gagamitin nyo, kung wala kayong saffron. Pero mamaya, huwag kayong magtaka na mag-yellow yan at mapuno yung lagayan kasi yung natirang nakaraang taon naglagay ako ng saffron kaya medyo yellowish at inad ko na doon para magamit pa at hindi masayang. And then ito naman yung ating homemade na condensed milk. Lagi naman nating ginagawa to kahit hindi Ramadan, pero this time sinabay ko ng ginawa para mayroon na tayo sa fridge in case na gagamitin natin. Sa condensed milk, gamit tayo ng blender, 2 cups ng white sugar and 2 cups ng any full cream milk powder. Then nag-add ako dyan ng 1 cup ng very hot water as in boiling water and i-blend natin yan ng matagal, mga 10 minutes. Kailangan talaga smooth na, nawala na yung mga powder dyan, natunaw na yung sugar. And then yung mga bubbles dyan, normal lang po yan. Pagka gumawa kayo nito, habang lumalamig yan or nakastore yan sa isang lagayan, huwag kayong magtaka sa ibabaw na medyo maputi siya. Normal lang yan kasi blend natin ng matagal. Kaya yung para siyang parang yung mga bubbles ay nanigas sa ibabaw. Kaya normal lang yan. Pag gamitin nyo, i-mix nyo na lang, okay lang yan. Pati itong condensed milk, habang lumalamig yan, magsisit pa yan. Palamigin muna natin bago natin i-store sa fridge. So, ready na yung ating sugar syrup para sa ating Ramadan sweets. Kung ano man yung mga sweets natin for Ramadan, hindi mawawala. Kailangan talaga natin yung sugar syrup. Inad ko dyan yung last year na sugar syrup na nilagyan ko ng saffron, kaya nag-yellow yung ating sugar.